Uunahan ko na kayo. Medyo bulol pa ako kaya pagpasensyahan niyo na ako. Ito ang mga balitang nakalap natin galing sa GMA News. PNP warns cops versus indiscriminate firing. Pull the trigger, lose the badge. LTO vows ramped up deployment ahead of influx of New Year travelers. Russia says Ukraine tried to attack Putin's residence. Kyiv says Moscow is lying. Iloilo City miners summoned for using fireworks in shooting game. Bus na naaksidente na isa ang namatay, di dapat dumaan sa Marilake Highway ayon sa otoridad. Fire raises 8 firecracker stalls after man test item in Barili, Cebu. Paputok na nakapatay sa bata sa Tondo, aalamin kung sadyang iniwan kaya napulot ng biktima. Mahigpit na binabalaan ng Philippine National Police ang mga pulis laban sa indiscriminate firing o walang habas na pagpapaputok ng baril sa darating na bagong taon. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartases Jr., ipapatupad ang one-strike policy kung saan agad na huharapin ang mga lumabag ang administrative sanctions at criminal charges, kabilang ang posibleng pagkatanggal sa serbisyo. Sinabi ni Nartases na ang lahat ng personnel ng PNP ay dapat magpakita ng pinakamataas na disiplina sa paghawak ng armas at hindi papayagan ang anumang reckless o celebratory gunfire. Direktang sinabi niya, any act of reckless or celebratory gunfire is a serious violation of duty and will not be tolerated under any circumstance. Ang mga pulis na mahuling lumabag ay agad na i-relieve at isa sa ilalim sa preventive suspension habang iniimbestigahan, habang ang kanilang mga commander ay may absolute command responsibility. Layunin nito na protektahan ang buhay ng publiko at tiyakin ang kaligtasan sa panahon ng selebrasyon na dapat ay mapayapa. Ipapakalat ng Land Transportation Office ang mas maraming tauhan nito bilang paghahanda sa inaasahang pagdagsa ng mga manlalakbay para sa bagong taon. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, ipinag-uutos niya sa LTO Law Enforcement Service, Regional Law Enforcement at K9 units na palakasin ang mahigpit na pagbabantay at inspeksyon sa mga pampublikong sasakyan upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Kasama sa mga hakbang ang mas istriktong pagpapatupad ng Land Transportation and Traffic Code, pagdirekta ng trapiko sa mga pangunahing daan patungo sa shopping centers, recreational at amusement areas, gayon din ang information at education campaigns tungkol sa mga batas at regulasyon sa transportasyon. Bahagi ito ng Oplan Biyaheng Ligtas Pasko 2025 ng Department of Transportation at LTO na naglalayong magbigay ng ligtas at maayos na biyahe. Partikular na bibigyan ng tulong ang mga batang pasahero, senior citizens at persons with disabilities. Nauna nang ipinakalat ang AI-powered mobile command centers sa North Luzon Expressway para masuri ang mga sasakyan sa pamamagitan ng CCTV at pag-akses sa LTO database para sa rehistrasyon, kaso o iligal na modifikasyon. Pinapaalaalahanan nila Kanilaw ang publiko na makipagtulungan sa mga awtoridad, sumunod sa traffic rules at i-report ang mga paglabag para sa mapayapa at ligtas na pagdiriwang. Inanunsyo ng Russia na sinubukan umano ng Ukraine na atakihin ang tirahan ni Pangulong Vladimir Putin dahilan upang suriin muli ng Moscow ang kanilang posisyon sa posibleng negosyasyon sa kapayapaan. Ayon kay Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, noong Desyembre 28 hanggang 29, inatake ng Ukraine ang state residence ni Putin sa Novgorod region gamit ang 91 long-range drones, ngunit lahat umano ay napatay ng Russian air defenses. Sinabi ni Lavrov na ang ganitong reckless actions ay hindi pababayaan at katumbas ng state terrorism at may mga target na napili na para sa retaliatory strikes ng kanilang armed forces. Bagamat hindi aatras ang Russia sa negosyasyon tungkol sa posibleng peace deal sa Ukraine, susuriin muli ang kanilang stance dahil sa insidente. Hindi agad malinaw kung naroroon si Putin sa tirahan nang mangyari ang umano'y atake.
Sa kabilang banda, tinawag na kasinungalingan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang akusasyon at sinabing ginagamit ito ng Moscow upang bigyang katuwiran ang plano nilang atakihin ang mga government buildings sa Kyiv. Pinatawag ng mga opisyal ng barangay ang mga minor de edad na nahuli sa video na naglalaro ng shooting game gamit ang mga paputok sa magkabilang panig ng isang sapa sa Jaro, Iloilo City. Ayon sa ulat ng saksi, 2 grupo ng mga kabataan ang gumamit ng thundersticks at magical shots sa kanilang mapanganib na laro. 7 menor de edad na mula sa Barangay Desamparados ang pinatawag na ng barangay captain kasama ang kanilang mga magulang, habang ang mga opisyal naman ng Barangay Bakaw Mandurriao ay kasalukuyang nagbeberipika sa pagkakakilanlan ng iba pang kabataang sangkot sa insidente. Ang mapanganib na aktibidad na ito ay nahuli sa video na nagdulot ng agarang aksyon mula sa mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga kabataan. Namatay ang isang pasahero at nasugatan ng 28 pa matapos na tumagilid ang isang bus sa Marilake Highway sa Infanta, Quezon nitong Lunes ng umaga. Nangyari ang aksidente dakong 10:30 ng umaga, ayon sa Philippine National Police Calabarzon. Sa paunang imbestigasyon, nag-overshoot ang bus sa isang pakurbang bahagi ng highway, bumangga sa roadside barrier at kalaunan ay tumagilid. Ang nasawi ay isang miyembro ng Sangguniang Kabataan at youth leader na nadaganan sa insidente. Ang mga biktima ay patungo sa isang excursion. Nasa kustodya na ng pulisya ang 46-year-old na driver habang patuloy ang imbestigasyon. Ayon sa mga awtoridad, hindi dapat dumaan ang bus sa Marilake Highway dahil hindi ito intended para sa mga bus. Sinabi ni Infanta Police Acting Chief Police Major Fernando Credo na uneven ang mga daan, matatalim ang curves at matarik dahil bahagi ito ng Sierra Madre. Ang tamang ruta sana ay sa FAMI area. Gumamit umano ng Waze ang driver na siyang nagdirekta sa kanila sa Marilake Highway. Nasunog ang hindi bababa sa 8 firecracker stalls sa Barili, Cebu matapos mag-test ng isang binili na paputok ng isang lalaki. Batay sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, bumili ang 2 lalaki ng triangle firecracker sa isa sa mga tindahan at isa sa kanila ay nagbigay ningas dito at itinapon sa isang Judas belt na binubuo ng mga nakataling paputok na siyang naging dahilan ng sunog. Nangyari ang insidente pagkalipas ng 9:09 ng gabi noong Linggo, kung saan narinig ang sunod-sunod na pagsabog habang nasusunog ang mga tindahan. Mabilis na naapula ang apoy sa loob lamang ng 10 minuto. Agad na tumakas ang 2 lalaki at iniwan ang kanilang motorsiklo sa lugar. Sinabi naman ng mga nagtitinda ng paputok na sumusunod sila sa mga regulasyon para sa ligtas na pagbebenta ng mga fireworks. Walang naiulat na nasugatan sa insidente. Namatay ang isang bata habang malubhang nasugatan ng isa pa matapos sumabog ang napulot nilang paputok sa Tondo, Maynila nitong Linggong gabi. Ang nasawing biktima ay si Cesar Russell, nakakapagdiwang pa lamang ng kanyang kaarawan noong Disyembre 26. Ayon sa ulat, umupo ang 2 bata sa bangketa at sinindihan ng napulot na paputok na biglang sumabog. Sa lakas ng pagsabog, nag-iwan ito ng uka sa bangketa at nabasag ang salamin sa isang kalapit na establishmento. Kaigad na binawian ng buhay si Cesar habang kailangang operahan ng kanyang kaibigan dahil sa matinding pinsala. Sinuri ng mga otoridad ang mga CCTV footage upang alamin kung paano napunta sa mga bata ang paputok at kung kanino ito galing. Ayon kay Manila Police District Spokesperson Police Major Philip Ines, titignan nila kung sadyang iniwan ng paputok sa lugar na maaaring magdulot ng pananagutan sa may-ari nito ayon sa batas. Batay sa pagsusuri ng Explosives Ordnance Division, kahalintulad ang paputok sa Goodbye Philippines o Goodbye Bin Laden na gawa sa cylinder. Una raw nilang sinindihan ang pikolo at sumunod na sumabog ang mas malakas na paputok na hawak ng bata. Nagdalamhati naman ang ina ni Cesar na si Maricel na inilarawan ang anak bilang malambing at masayahing bata. Patuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad.